Maraming nagtatanong sa akin ano daw ang mas okay gamitin, si NXT Voltaris Pro or si NXT Storm X. Pag-usapan natin yan ngayong araw sa video na ito. What's up, kamusta mga ka-electric? This is EV Himoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. So ngayon meron tayong dalawang e-bike na nandito sa likuran natin. Yung gamit nating si Yuki, si NXT Voltaris Pro, yan yung kauna-unahang e-bike natin from NXT. At ang sumunod naman itong NXT Storm X, ito yung ginamit natin sa Baguio at Sagada, and ginamit ko rin siya last year sa La Union. So ano nga daw ang mas okay gamitin, kasi marami akong nakikitang tanong at nababasa rin na ano daw bang mas okay dito sa dalawa. So marami tayong aspects na pag-uusapan in terms sa kung ano yung mas okay sa dalawa. Unahin natin yung presyo. Ang presyo po ni NXT Voltaris Pro nasa around 80 to 90. Hindi na ako masyadong aware kung magkano na siya ngayon, pero lalagay ko na lang dito sa screen kung magkano na yung presyo ngayon. Pero kasi nung time na kinuha natin to, nasa around 86,000 siya kung di ako nagkakamali. And ito naman si Storm X, nasa around 135 ata siya nun. Ngayon kasi nagtaas na, ilalagay ko na rin yung current price niya ngayon. So anong mas okay? Sa presyo, syempre mas mura itong si Voltaris Pro. Kasi itong si Storm X, ang laki ng diferensya from, sabihin na natin 80 na lang ha, 80 to 130 na lang. So nasa 50k din ang difference. Pero yung difference naman na yun ay may malaking difference din pagdating sa spec. So ano mas okay sa dalawa sa presyo? Syempre mas mura to, si Voltaris Pro. Pero pagdating naman sa performance, ayan siya. So syempre meron din kinalaman yung presyo sa performance, kasi syempre kaya siya nagmamahal ay tumataas yung kanyang specs. Ito po kasing si Voltaris Pro, pagdating sa specs, siya po ay naka 72 volt 67 Ah na LiFeO4. Andito sa kanyang footboard yung kanyang battery. Lithium yun ha, lithium. Naka 3,000 watts yan ha. 3,000 watts na QS motor, at ang kanyang controller is Vottol EM85. May top speed siya na 75. In terms of long ride, pwede na naman gamiting long ride siya, since long range na rin siya. Nasa 150 to 180 kilometers kung chill ride lang yung takbuhan. So kung rat-rata naman, I think 120 to 150 kilometers kayang-kaya pa rin naman. Ito kasing si Storm X, may range siya na 180 to 200 kilometers. Yun ay kapag chill ride din. Pero kung rat-ratan din na takbuhan, nasa around 150 to 170 or 180 kilometers yung magiging range siya. Kasi ang battery po nito ay 72 volts 95 Ah na LiFeO4 or lithium din. So ayan, ito 75 kph ang top speed, ito around 110. Hindi ako nagkakamali kasi hindi naman tayo lagi nag-top speed ano. So kung for everyday use lang ang inyong magiging purpose sa pagbuha ng e-bike, para sa akin okay na tong si Voltaris Pro. Bakit? Kasi po si Voltaris Pro po mas magaan kaysa dito kay Storm X. May kabigatan po tong si Storm X, aminin ko sa inyo. May kabigatan siya. Kaya kung hindi ka sanay na mag-drive ng mabigat, para dito ka kay Voltaris. Actually itong Storm X mas mabigat pa to sa sa motor. Mas mabigat pa sa motor. Pero pagdating naman sa speed, okay na okay siya sa high speed, kasi hindi mo mararamdaman na siya ay nagwiwiggle. Hindi mo nararamdaman yung bigat niya kapag mabilis ka, kasi stable lang siya, hindi siya tatangayin. Unlike naman dito kay Voltaris Pro, nararamdaman ko na pag malakas yung hangin, medyo tinatangay ako kasi nga magaan siya. So kung daily ride, daily use, sa akin okay na tong si Voltaris Pro, kasi sa top speed na 75 kph, hindi mo rin naman siya laging magagamit. Gawa ng 60 kph lang naman yung ating legal na, kumbaga parang takbuhan, or yung tawag dito, yung speed limit dito sa atin And dahil nga mas magaan si Voltaris Pro, siya po ay mas madaling isingit, mas madaling dalhin, and dahil kung for daily use lang din, meron po siyang footboard. Unlike kay Storm X, kita nyo naman, wala siyang footboard. Ang kinagandahan din, kung daily use mo siya, meron po siyang compartment. Wait lang, buksan ko. Ayan. Meron siyang malaking compartment. Di ba? Ang daming nakalagay. So,
kahit hindi ka mag top box, okay lang kasi may compartment ka na. Pero dito kay Storm X, kung for daily use, pamasok, tapos may mga lalagay kang gamit, maliit po ang compartment dito na halos wala kang mailalagay dahil yung battery niya po sobrang laki. Okay? Ayan, so kinagandahan naman, may bracket siya. Ayan, may bracket siyang kasama para top box na lang yung bibilhin mo. Ayan. Usapang long ride, no? Tapos na tayo sa daily use ha. Sa akin, daily use dito kay Voltaris. Usapang long ride, for me, parehas naman silang okay. Pero, syempre, ang good thing naman dito kasi, sa NXT Storm X, naka Type 2 charging. Pakita ko sa inyo. Naka Type 2 charging siya. Kaya pwede kang mag-charge sa mga charging station ng mga electric cars. Sa SM, sa mga Evro, sa AC Mobility, pwedeng mag-charge. And second option mo, pwede kang mag-charge sa mga ordinary outlets, sa mga saksakan. So, makicharge ka sa karinderya, sa kapitbahay, or kung saan man. Basta may saksakan, kung malayo, may dala kang extension, pwedeng-pwede. Tapos, in both naman, Voltaris, basta NXT unit, mapa Voltaris Pro man o NXT Storm X, pwede kang makicharge sa mga NXT branches. So, yun lang, magdala ka ng tawag dito, magdala ka ng extension, dala mo yung charger mo, ayan, pwede kang makicharge. For me, for long ride, dito ako kay Storm X kasi hindi, mas nawawala yung range anxiety ko. Bukod sa pwede siyang isaksak sa bahay, pwede siyang isaksak sa charging station ng mga electric cars. Ayan. Usapang bilis, syempre dito na tayo kay NXT Storm X. Usapang bilis tsaka sa lakas ng ahunan, syempre po dito kay NXT Storm X. Naka 4,000 watts kasi na motor hub to. Ayan, QS motor din yan. Tapos naka Votol EM100. So talagang malakas siya. Ikumpara natin sa 3,000 watts ni QS motor at Votol EM85 lang. So though kaya niya, actually may nadaanan kaming matarik na daan sa La Union nung papunta kami sa Tangadan Falls. Itong si Voltaris Pro, medyo na siya, gumagapang na pero kayang-kaya pa rin. Yun nga lang gapang na unlike dito kay NXT Storm X, talagang malakas siya sa ahunan, kayang-kaya niya. Kaya walang bitin kahit mag-angkas ka pa. So usapang long ride, usapang lakas sa ahunan kahit may angkas, syempre ako, go ako dito kay NXT Storm X. Usapang forma, pares naman silang maporma. Itong isa is parang mala ADV yung style. Ayan, kita nyo naman. Tapos itong isa, si Voltaris Pro, para siyang mala PCX or Bergman, yun yung sabi nila. So parehas siyang maporma. Yun nga lang, si Voltaris Pro may footboard, si NXT Storm X wala. Okay? So ito yung aking ma-share kung ano yung naging comparison ko dito kay Voltaris Pro at NXT Storm X. Kung ano yung mas pipiliin ko. Syempre, depende yun sa kung anong purpose mo. Sa budget mo, magkano ba yung budget mo? Ano ba yung paggagamitin mo? Kung daily use ba? Or pang long ride? O again, pareha silang pwede pang long ride. May plus points nga lang si NXT Storm X sa akin pagdating sa long ride tsaka sa ahunan. So kaya rin naman ni Voltaris sa ahunan, pero para hindi ka mabitin, lalo na kung may angkas, go with NXT Storm X. Ayan. Pero kung gusto mong may footboard, dito ka kay Voltaris Pro. Kasi ang laking adjustment na ginawa ko nung nandito ako kay NXT Storm X. And again, additional feature ni NXT Storm X, yung kanyang added feature, naka-touchscreen yung kanyang display. Ayan. Tapos may camera yan, harap likod. Pwede kang mag-CarPlay na rin dyan. Yung Google Maps mo lalabas dyan. Ayan, may camera siya, no? So version 1 to, kaya yung camera niya harap lang, walang likod. Pero yung mga bagong version, meron na. Ayan, may hill hold control, may hill descent control si NXT Storm X. Si Voltaris kasi, sa pagkakaalam ko, ng mga unang version, wala. Pero yung mga lumalabas na version ngayon, alam ko, meron na. Ayan. Again pala, meron tayong tatlong series ni Storm. Meron tayong NXT Storm, may Storm X, which is ito yon, and meron ding XR. Iba-iba yung specs nila.
may in-upload na akong video ng kinaibahan nun. And ito si Voltaris, actually meron din itong tatlong version. Merong NXT Voltaris, may Voltaris Pro at may Voltaris Pro S. So sa akin, pinakasulit si Voltaris Pro kaysa kay Voltaris lang. So ayun lang mga ka-electric, kung meron kayong questions regarding sa comparison na to, ilagay nyo lang yung inyong mga comments sa comment section. Again, this is Eviahe Moto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ride safe, keep safe mga ka-Eviahe. Kay Eviahe Moto